Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Sa video na to ay aking ibabahagi ang 4 na magandang maidudulot ng pagdaan sa wilderness. Sa buhay, mayroong dumadating na mga sitwasyon na sumusubok sa ating pananampalataya at pagkatao. Ito ay ang pagdaan sa wilderness na sumisimbolo ng testing and trying times. Ito yung mga mahihirap na sitwasyon, unfamiliar, inconvenient, at uncomfortable. A wilderness is a place of emptiness and difficulties. It represents obstacles, barriers, challenges, loneliness, and isolation. Maraming dahilan kung bakit tayo dumadaan dito. Ngunit marami rin magagandang bagay na maidudulot ito sa atin kapag napagtagumpayan natin ito. Una is be alone or yung isolation. Ito yung panahon na kailangan mong lumayo muna. It's either physically or spiritually and go to a certain place para makapag-isa, makapagpahinga, makapag-isip, ma-assess mo yung sarili mo, ma-evaluate mo yung sarili mo, kung ano ba yung nangyayari sa iyong paligid or ano yung nangyayari sa sitwasyon mo. Ito yung sinasabi nila na maglaylo muna o kaya ay hanapin mo muna yung sarili mo. Or best is ilayo mo muna yung sarili mo para makapag-spend time ka kay God. Para ma-encounter mo siya, para marinig mo yung kanyang boses. Sa panahong mag-isa ka ay dito lalabas yung iba't ibang emotions. May takot, may pangamba, may pag-alala. Dito rin lalabas yung mga katanungan sa puso't isip mo. Bakit ka nagkaganito? Bakit ka humantong sa ganitong sitwasyon? Tulad ng nangyari kay Elijah na pinagbantaan siyang papatayin ni Jezebel dahil sa pagpatay niya sa kanyang mga propeta. Siya ay tumakbo papalayo, naglakbay sa isang desyerto upang iligtas ang kanyang sarili. Na-discourage siya, na-depress at gusto niya nang mamatay. Minsan din ay maiisip mo na parang wala kang karamay, parang napakailap ng kasagutan o ng solusyon sa iyong sitwasyon. This season is tiring, nakakapanghina, nakakadrain. Minsan pakiramdam mo parang paikot-ikot ka na lang sa sitwasyon. Parang there is something out there na kailangan mong mapagtagumpayan, kailangan mong ma-overcome, kailangan mong malampasan. Ngunit sa panahong ito na tayo ay nag-iisa ay dito natin masusumpungan ang Diyos. Dito natin talaga siya mai-encounter. Dito natin mararanasan yung kanyang pagkilos, yung kanyang pagdamay sa atin sa gitna ng mga pagsubok or challenges na nararanasan natin. Sa panahong ding ito ay dito tayo tatatag, dito tayo matututong mag-endure, mag-persevere or magtiis at patuloy na magtiwala sa Diyos. Kaya mahalaga na dumaan dito dahil dito natin makikita ang tunay na nilalaman ng ating puso kung hanggang saan ba ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At dito rin natin makikita kung ano ba yung ginagawa ng Diyos sa sitwasyon natin. So in this time of being alone, take time to spend time with God. Take time to be in His presence and allow Him na ipakita niya kung ano yung sitwasyon mo. Allow Him to speak to you and lead you and guide you kung ano man yung nais niyang gawin mo in this season of loneliness, in this season of isolation. In this season of wilderness, God is doing something to you. He is preparing you to receive your breakthrough. Para maranasan natin ang breakthrough ito ay kailangan mayroon munang mabasag, may magiba, may mawasak, may ma-overcome. It could be in the area of our character, in our calling, in our finances, in our relationship with God and with others, and some other reasons. Ang breakthrough ito yung pinakaasam natin na makamit pagka tayo ay dumadaan sa mahirap na challenges or pagsubok. Isang magandang illustration na lang nito ay isang mountaineer na kapag napunta na siya dun sa pinakatuktok ng bundok ay talaga namang grabe yung kanyang kagalakan, grabe yung kanyang freedom dahil sa na-overcome niya yung challenges or obstacles sa kanyang pag-akyat. Yung mga pagsubok na ito, yung mga challenges na mapagdadaanan natin or napagdadaanan natin ay mayroong katumbas na tagumpay. Ano man ang dahilan ng pagdaan mo sa wilderness ngayon ay magdudulot ito ng maganda sa iyo, kaya huwag kang sumuko.
Dahil kapag nakita ng Diyos na handa ka na natanggapin ang breakthrough, handa ka nang maranasan ito, ay ipagkakaloob niya ito sa iyo. Dumadaan tayo sa wilderness dahil God will going to birth a new thing or He will do a new thing sa atin. Magbibigay ito ng daan para sa mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga sa Isaiah 43 verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it is spring up. Do you not perceive it?" Minsan o kadalasan hindi natin nakikita yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan para itong puzzle na hindi mo makita yung kabuuan nito. Pero ang lahat ng nangyayari sa atin ay may kabuluhan dahil part ito ng magandang layunin ng Diyos sa atin. Ang mga bagong bagay na ito ay maaaring mga new ideas, new opportunities, new ways of doing things, new relationships, new people to get connected with, new places, new experiences and environment na nais ng Diyos na iparana sa atin to make our life better or do things better and to pursue a Christ-like character. Kaya ito yung magandang bagay na i-look forward natin kahit na dumadaan tayo sa testing, trying, and tough times. At ang pang-apat na magandang maidudulot ng pagdaan sa wilderness ay there's a birth of a calling. Dito natin nalalaman kung ano yung ating pagkatawag dahil sa panahong ito ay nabubuksan ng ating puso't isipan, nagiging sensitive tayo sa tinig ng Diyos, nagkakaroon tayo ng personal or divine encounter with Him at dito tayo nakakatanggap ng direction at guidance galing sa Kanya. Ang pagkatawag na ito ay isang specific task or work na itinalaga or ibinigay sa iyo ng Diyos. It could be in full-time ministry or full-time missions or profession or work na kung saan ay you will make an impact in other people's lives and to expand God's kingdom. Kung dumadaan ka man ngayon sa wilderness, I pray for God's wisdom, strength, and His favor and love will surround you and continue to persevere. Continue to trust Him at all times hanggang sa maranasan mo yung breakthrough, maranasan mo, ma-overcome mo, magkaroon ng solusyon kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Hanggang sa maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Maraming salamat at hanggang sa muli. God bless you.